Magandang umaga, magandang gabi, magandang gabi. Sa inyo pong lahat, it's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbahatid po ng mensahe sa inyo mula po sa ating Holy Spirit, sa ating Divine, kay God, kay Ancestors, Spirit Guides, Elementals, ano pa ba? Universe, of course, no? Sabihin yan. So, kukuha po tayo ng mensahe sa kanila. Sa ngayon, any update, no? Update, mga ganyan. Kung ano na ba yung ibang collectives po natin. O, doon na po tayo sa mga iba naman siguro. Lalo na sa mga bagong mga healers dyan. And yung gustong-gusto pong maging healers dyan. Okay, so ngayon po, okay, sa mga baguhan po, ito po is more on spiritual po. Yung mga tipo na sa spiritual journey po, nasa spiritual journey or spiritual, anong tawag doon? Awakening. Okay, so suot ko lang po ang aking bala. Yan. Okay, so ngayon po is nais ko po munang magpasalamat syempre sa ating pong mga bagong subscribers, followers, and viewers, of course. Yan, maraming salamat po sa mga patuloy po na nakikinig, nanonood ng ating Angel Whisper 11. Angel Whisper 11. And siyempre sa mga bago na nag-subscribe, maraming salamat po at pinagkatiwalaan niyo po ang ating YouTube channel ngayon. No? And hoping na magstay po kayo hanggang sa maging successful po kayo sa buhay. Okay? So, maraming salamat. So, now po is mag-pray po muna tayo. So, parang sa nasisense ko po ngayon is andito po yung parang meron kayong mga attacks, no? Na parang kailangan talagang ano ba at saan ba nagsimula, kung ano po yung mga atake na meron po sa inyo na spiritual. So, ano po ba yan? Saan ba nanggaling yan? Isa lang ba gumagawa niyan? Marami? Ilan ba sila? Yung mga tipong ganyan, ano? So, alamin po natin kung ano po ang meron. Kung bakit parang till now is andyan pa rin sila sa inyo, yung mga spell na yan or yung mga nararamdaman nyo na kahit na po ilang beses na kayo nagpagamot or kanino na po kayo manggagamot na karating, is still na andyan pa rin po siya. And andun po yun talagang parang palala po ng palala or parang patindi po ng patindi yung ginagawa sa inyo. Na kahit na po andun po yung nagpapagamot na po kayo sa mga healers. Kasi talagang alam mo rin po sa sarili ninyo or dun po sa energy na nakukuha po natin ngayon, is ano ba to? Talagang spiritual, hindi po siya physical. Okay? Pray po muna tayo. Panginoong Diyos Ama, Panginoong Hesukristo Ama, mahal na Birhen Maria, ako po ay narilitong muli sa inyong harapan. Humihingi po sa inyo sa inyo ng basbas na pakibasbasan po ang aking mga barahan na ito na nakalatag po ngayon para po sa mga kasagutan doon po sa mga kanilang mga katanungan, lalong-lalo na po sa sakit espiritual or mga atake po ng mga kalaban sa kabilang mundo or sa mundo ng spiritual. Naway bigyan po natin sila ng mga kasagutan at kagalingan na rin po sa kanilang mga kahilingan. At ako po ay nananalangin na kami po ay lagi niyo pong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan ang lahat po na may sakit sa spiritual, lalo po sa spiritual and of course sa physical pa rin po. Kami po ay lagi niyong bakura ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu para po hindi po sila makalapit sa amin. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Pero lalagay po muna ako ng oil. Wait lang po. Okay, so start na po tayo. Lagyan tuloy ng oil yung aking nail phone. Ayan. Okay, so let's start. Parang let's get loud. Okay, so alamin po natin yan. And ito po is magiging reading nyo na po to for siguro expect po natin to na mangyayari po to ng first week na April. Okay? Yan na po natin.
Tingnan po natin kung ano po ang may kaganapan ngayon sa inyong buhay-buhay. Okay, so maybe dito po na tayo sa tarot. Kumuha ng card. Okay, so kamusta naman po ang inyong March, no? So for sure sa March, yung month ng March nyo is nagkaroon na po ng progress, no? Or nagkaroon na po ng development, yung mga, alam nyo yan, mga, baga ito yung parang siguro some of you is nakapag-harvest na, no? Ganun. Okay, so we had the 8 of Cups. Okay, so, di ba, andito yung talaga nagtatanong ka kung bakit ganito, na parang kahit saan ka pumunta na manggagamot, o kahit saan ako magpunta, mga tipong ganon, is, yun yung mga katanungan mo sa sarili mo na, saan ba ako pupunta, sino ba manggagamot ang pwede makapagpagaling sa akin sa sitwasyon ko ngayon, parang lahat na pinuntahan ko, wala pa rin nangyayari. Okay, so dito sa 8 of Cups, andito na po ang kasagutan. Okay, so make a decision, no? So, andito yung sinasabi na kailangan mo magkaroon ng focus, no, sa personal growth mo, na andito na yung talagang etong path na to, ito yung ginagawa sa'yo, na kung andito yung talagang super bothered ka, super parang masyado na disturbing yung nangyayari sa'yo, no, na talagang andun yung uncomfortable ka, andun na yung parang restless ka na totally, no, in general, no, restless ka na. Ang kailangan mo talaga dito is tahakin na or i-embrace mo na itong spiritual. Kasi dito sa 8 of Cups, no, sinasabi dito na parang ito lang din yung way, no, na para magkaroon ka ng kagalingan, no, na parang talikuran mo kung ano man yung meron ka. Kung siguro andito yung tipong may kaya ka sa buhay or tipong andito yung nasa magandang estado ka ng buhay, hindi naman sa sinasabing kailangan mo talikuran yung karangyaan or magandang career mo kung meron ka mang magandang posisyon sa buhay. Ang ano lang dito is balansehin. Hindi niyo naman kailangan mag-quit kung anong career ang meron kayo, kung anong estado meron kayo sa buhay. Hindi naman po kailangan mag-quit. Ito lang is yung pinaka the best way, no, para yung 8 of Cups na yan is considered as parang yan yung mga enemies mo o yan yung mga nagbabantay sa'yo or bumabakod sa'yo ng mga kalaban. So para lang, ito yung best way na kailangan mong puntahan para magpunta ka dyan sa kaliwanagan na yan o yan dyan sa image na yan. Dumi na kukuha. Okay. So, andito yung kumbaga sinasabi na kailangan mo silang paglabanan sa pamamagitan na ikaw na mismo ang magpapagaling sa sarili mo talaga. Okay, so kailangan mong, ito yung isa mga, yun nga sinasabi ko nga dito na hindi pa alam na healer and doon sa mga bagong healers. Na, kumbaga ako po, no, based on my experience, is talaga pong, wala din pong nag-entertain talaga na manggagamot sa akin. Hindi rin po ako ginamot totally. As in talagang andun lang, tinawas lang ako, tinignan lang kung anong meron ako. Then ang sinabi lang is ang dami ko dang bitbitin, ang dami ko dang sama ng loob, keme-keme. Pero may gumagawa po talaga sa akin na tao. Pero hindi na po ako nagamot. So ang nangyari po doon, dahil ganun pa rin kabigat ang pakiramdam ko, as in talagang lagi lang ako nakahiga, andun yung parang ang tanda-tanda na ng mukha ko. So ginamit ko na po sarili ko. Okay? So sinurrender ko po yung sarili ko kay God para po, andun po yung basbasan niya po ako or bigyan niya po ako ng healing, yung healing spirit from God para po magkaroon ako ng yung kagalingan or parang ma-cleanse po yung soul ko, ganun. So ganun din po ang pwede yung some pinaka the best way na pwedeng gawin. Okay, so we have the 9 of Swords. So andito yung anxieties, andito na, no? Talagang andito ka na sa point na parang very traumatic na yung nangyayari sa buhay mo. No, very traumatic, hopeless. Yun nga sinasabi ko kanina, yung restlessness nandito na rin. Na talagang andito yung parang alam mo yun, iniisip mo na kailan ba matatapos to? Gusto ko na matapos to. Alam mo yung tipong dito rin siguro hindi ka nakakapagkatulog or maybe andito talaga yung parang ang pakiramdam mo is talagang minsan siguro hindi ka na makatayo or hindi ka na makalakad o andun yung nakakaramdam ka ng mga, alam mo yung mga spiritual attack na hindi ka na rin siguro makakain ng ayos, mga ganyan, or parang andito yung natatakot ka na lumabas. Di mga ganon, marami nagbago sa'yo, no? So, now is andito yung, ito yung parang every night, no? Ito yung talagang nagpaparindi sa'yo or parang ito yung isa dahilan bakit nagkakaroon ka ng sleepless nights. No? Kasi, andito yung iniisip mo kung sino ba yung tao makakagamot sa'yo, mapapagaling ba ako nito, ito bang ginagawa ko,
tama o ito bang ginagawa kong to mali, yung mga ganon. So andito yung confusion, ano, andito yung talagang ang dami mong tanong na gusto mo ng kasagutan. Okay? So yun lang naman ang pinaka the best, no, na sagot sa yung Eight of Cups na kailangan mo lang i-embrace or kailangan mo lang pumasok, no, sa spiritual, no, and mag-start ka na sa journey mo. Okay? What else? Okay, see? Andito naman yung the star, oh. Oh, 'di ba? So andito yung ano, andito yung success, andito yung victory, no? So ang kailangan mo lang dito kasi is ah wag kang mawala ng pag-asa. Ang kailangan mo dito is faith. Taasan mo ang faith. Kung halimbawa meron kang mga spiritual attack at ganyan na hirap ka na, isurrender mo na yung sarili mo kay God. Kung ano ba talaga ang plano niya sa'yo. Kung ano ba talaga ang gusto niya para sa'yo. No? Andun na yung isurrender mo na and andun yung alam mo yung makakaramdam ka ng Holy Spirit na para kang hinubaran ng, alam mo yun, iba po yung energy na parang biglang gaan, parang ganun po kasi ginawa sa akin, parang kung eto po ako, no, parang ginanon ako tas nawala. Diba, ang sigla, iba yung aura po pagka ganun, ibang-iba po. Ganun lang po siguro ang pinaka maitutulong ko po sa inyo, no? Kung kayo po is may mga kanya-kanya na po mga healers na nilalapitan, and for sure, sinabi rin po nila na kayo is may kakayanan, kailangan nyo na pong i-embrace, but andun po yung medyo talagang nagtatalo. Kasi po talagang, sa totoo lang po, once na pumasok po tayo sa mundo na spiritual, hindi po to yung parang sa pag-aasawa na pagka mainit ang kanin, isusubong mo. Kailangan po dito para din po sa pag-aasawa, na pagka pumasok po sa ganong responsibilidad, is kailangan po paninindigan. Hindi po pwede mag-back out dito. Totoo po yan na talagang ito is big responsibility na hinaharap po natin. Kasi po kung halimbawa pong i-embrace nyo po to, no, sa pinapakita po dito sa tatlong cards na ito, isang dito po yung magkakaroon kayo talaga ng renewal. As in talagang magkakaroon ka ng, alam mo yung ma-amaze ka dahil talagang dapat pala noon ko pa ginawa. Pwedeng ganun po ang maging mangyari sa inyo. Sana pala doon ko na to ginawa. Sana pala noon ko pa to inumpisahan. Sana hindi na nagtagal ng ganito. Sana maganda na pala buhay ko. Sana pala hindi ako ganito na ginagambala ng mga to. Kaya ko pala. No? So, may mga ganun po. Basta po yung faith nyo kay God dito and all, andito yung talagang keep on praying ka. Kasi alam nyo, kung hindi po kayo sumusunod sa mga bili ng mga manggagamot, especially po sa mga prayers, wala pong kagalingan yan. Kung binibigyan po kayo ng right way ng mga healers kung paano po ang gagawin nyo para po kayo ay ma-heal. Totally. Hindi man po ito instantly na kayo gumagaling. Especially po kung ito po is ilang taon na nasa katawan ninyo, no? So, matagal po talaga yan. Especially po kung halimbawa mga rituals na po ang involved dito or andun yung kulto, andun po yung grupo. Hindi naman po sa kaya naman po namin yan as a healer. Kaya po ng mga healers yan. Yun nga lang po ang kailangan po dito. Pagka kayo po ibinibili na ng mga healers na magdasal po kayo ng ganito, magtirik po kayo ng kandila ng ganito, sundin nyo po yun. Huwag nyo pong deadmahin yun. Dahil alam po ng mga healers na yan kung ano po ang way para po kayo gumaling. Napakabisa po niyang dasal na yan at ang pagtirik ng kandila na yan na every morning and evening. Bigyan nyo po ng time. Ngayon po mapapagod din po ang healer sa inyo pagka hindi nyo po sinunod yung mga ganong instruction nila. Tapos babalik po kayo sa kanila, sasabihin nyo parang gano'n, parang lumalala or nagkakasakit kayo, yung mga ganyan, or merong bumalik uli, tipong gano'n, tipong parang after 1 week, andyan na naman, or siguro everyday na andyan yung attacks. Kasi siguro, hindi nyo ginagawa po yung mga sinasabi sa inyo ng mga healers. Best weapon po ang prayers. That's the best weapon. And kung kayo po is laging humihingi po ng kapatawaran sa araw-araw, no? And nagpapasalamat po sa lahat ng binibigay sa inyo. Ultimo po yung paggising nyo po sa umaga ay pinagpapasalamat nyo sa Panginoong Diyos Ama is wala pong imposible. Napakabilis niya pong magpagaling. Yun lang naman po ang pakiusap ko sa inyo and for sure, yan din po ang pakiusap sa inyo ng mga healers na pinupuntahan po ninyo or kayo pong mga healers, kailangan po ganun din po ang mga, lalo na po sa mga baguhan na kailangan pong mag-pray. Hindi po pwede yung after po ng gamutan is okay na. Hindi po pwede yung ganun. Okay? So, make sure na andun po yung continuously, no, na mahawakan po kayo ng healers, spiritual healers, no? Okay, so let's continue. So, yun na nga.
meron lang konting komosyon sa labas. Tayo nakimarites ng very light. Okay, so, yun. So, we have the stars here. So, yun nga, ang kailangan mo lang dito talaga is, alam mo, buuin ang faith. As in solid na faith, ang kailangan nyo lang po dito. Okay, para po yan matanggal. So, dyan po iikot ang storya natin, ano. So, kumuha lang po ako ng 3 cards sa ating tarot. And, yan na po. So, kailangan nyo lang po dito is, make a decision na, ngayon na, mismo. No, ngayon mag-act na kayo ng, as in, mag-isip na po kayo kung ano po talaga yung plans nyo or kailangan nyo, kung ayaw nyo po talaga, i-accept yan or parang andito yung kung gusto nyo po talagang talikuran or deadmahin kung ano po yung binigay sa inyo ni God. Na parang po kasi is awaken na po yan. Ito, ina-awaken na po kayo ni God na meron po kayo kasi nagkakaramdam po kayo. For sure, meron kayo siguro mga naririnig na bulong or meron kayong mga dreams or meron kayong mga tipong visions, pwede pong ganyan or nakakaramdam po kayo ng mga goosebumps, no? So, andito po yung active po yung third eye ninyo. So, ano po bang silbi ng third eye, no? Ang laking bagay po niyan pagka healer po kayo, okay? Okay, so dito na po tayo sa kabilang deck. So, alamin na po natin kung ano po talaga ang iba pang mga mensahe syempre. Okay? Okay, so let's see kung ano po. Let us see kung ano pa ang mensahe. Okay, so we have the secret society. Okay, so this is a secret society. Okay? So, ito is nanggaling from tipong, hindi nga ako nagkamali, no? Na talagang ito is parang group, no? Group of people na talagang marunong gumawa ng mga ganitong klase na spiritual, no? Attacks, pwedeng ganon, na talagang kakaiba, na talagang pwede, alam mo yung tipong pwedeng sabihin natin, alam mo yung nagta-transform sila, na po pwedeng may lahing mga aswang, mga tipong ganun. Kasi ang mga aswang po is may mga, abilidad, na, or may kakayanan, no, na mag-transform. Like, from dog, na magiging tao, from baboy to magiging tao, yung mga ganyan. From tao, magiging baboy, so mga ganyan po. So, aside to that is, meron din pong parang, andito yung, sinusukat nila, no? Parang andito yung chine-check nila yung mga tao kung ano yung meron sila. Na parang meron silang gustong hugutin or kunin doon sa mga nabibiktima nila. Maybe pwedeng yung iba is beauty, pwedeng yung iba is yung wealth, pwedeng yung iba is yung gift or yung power, no? Or pwedeng lahat 'yan. Kung meron po niyan sa isang tao, beauty, wealth or fortune or alam niyo na fame, kung meron yan, ano pa ba? And, ano ba sinabi ko kanina? Kung meron po sila nun, is talagang ito is kukunin nila package din. No? So, yun nga lang, yung ikaw mismo dito, collective, is andito mismo yung talagang, hindi nila makuha to. Kahit isa, hindi nila makuha. Andun yung siguro nagkakaroon ka ng transformation or nagkakaroon ka ng mga tipong problema. Maybe physical and emotional. Pero hanggang doon lang, hindi ka nila totally mahigop or makuha. Hindi. Kasi nga andun yung talagang lumalaban ka rin. And nandun yung kulang nga lang. No? Kulang nga lang. Kailangan mo lang talaga dito is faith. Kailangan mo lang talaga dito manalig sa Panginoong Diyos Ama. Okay? So, kung meron naman po dito na parang tipong ngayon, dito po kasi matitest, no? Kung gaano po kalakas, kung gaano po ka-power si God, no? Sa mga ganyan. Okay? So, ang kailangan lang po natin dito is manalig po talaga. Yun lang po pakikiusap ko sa inyo. Kailangan nyo lang po manalig at panindigan kung ano man po yung ipapangako nyo or bibitawan yung salita kay Yesu Cristo Ama or sa Diyos Ama sa Langit. Okay? Yun lang po. Kailangan lang po natin dito is paninindigan. Hindi po yung puro lang po tayo salita, puro lang po tayo dakdak, puro pangako, pero napapako. Okay? Okay, so what else is we have the romance. And for some, no, dito sa secret society nito, no, is sinasabi na merong gusto, mga gano'n, merong tipong, merong nagkakagusto sa'yo, or meron dito gustong-gusto kang kunin, maybe gusto kang maging girlfriend, gusto kang maging asawa, pero may conflict, or hindi dapat, no, yung mga gano'n.
Okay, so let's see kung ano pa. Talaga naman, pag ang pag-ibig ang umiral, hahamakin, maging akin ka lang. Dito ba yun? Tama ba yun? Okay, so yun yung gusto mangyari nitong isa sa kasali, no, dito sa Secret Society na talagang andun yung nililigawan ka siguro nito before, pero andun yung parang hindi mo siya in-entertain. No? Ganun. Okay? What else? Okay, so we have the rural living. Okay, so isa to, no? Tong rural living na to is ito yung isa kinaiingitan niya sa'yo. Kasi siya is nasa ditong, parang ang gusto niyang mangyari dito, ikaw yung nasa taas, ikaw yung nasa pedestal, and siya yung nandito sa lupa. So, ang nangyayari po dito is talaga matinding inggit ang nangyayari sa kanya na nararamdaman nitong person mo, nitong kumakalaban sa iyo, nitong mga secret society na ito, na para gusto niyang maging ka-level ka niya, no? And gusto niyang kunin yan, yung fame and fortune na meron sa iyo, yung beauty, or parang, ano pa ba, success mo sa buhay. No, yan yung gusto niyang kunin. Pero hindi niya makuha. No, isa yan sa hinarangan or binlock na ni God, pero andito nga lang yung parang ayaw mong makinig. No, o ayaw mong pakinggan yung mga sinasabi ng tao na yun nga na na kailangang i-embrace mo na yung spiritual, no? So, ito is patuloy niyang gagawin ito secret society na ito, patuloy nila itong gagawin sa iyo hanggang sa parang makikiayon ka na sa kanila. Kaya ang pakiusap ko sa'yo dito, collective, is kailangan magkaroon ka ng faith, taasan mo yung faith mo, lakasan mo yung faith mo, okay? So, what else? So, kukuha po ulit tayo ng ibang cards. Okay, so we have, yes, they are all professionals, no? They are all professionals. They are all very creative or a collector, mga tipong ganyan. And for some is talaga, may mga pwesto po talaga sa buhay or may mga magaganda pong estado sa buhay. Yun nga lang po is, andito yung talagang, meron lang talaga po, meron kasi ganun po talaga, parang alam nyo yung sumasanib, I mean, kulto na sumasali, mga ganyan, ano. So, yun lang po. Ay, nako, sorry. At ang dami po talagang, ano, ay, ang daming eme-eme. Okay, so yun nga, no? So, they are all professional. And talagang sila is andito sa sitwasyon mo or sa buhay mo para, alam mo yung talagang buwisitin ka, saktan ka. Andito talaga yung parang, gusto nito is guluhin ang buhay mo. Sabotahe ang buhay mo. Na parang tipong, alam mo kasi ganito lang yun eh. Kung halimbawa ikaw is bibigyan nila ng sakit, no, na like masakit ang ulo, masakit ang ipin, masakit ang paa, nahihilo, masakit ang ulo, mga ganyan. And may maganda kang posisyon or andito yung, kahit hindi na maganda ang posisyon or talaga meron kang trabaho, pag hindi ka nakapasok, maghihirap ka, wala kang sasahurin eh. Diba? So, ito yung isa sa mga gusto nila, no, na talaga andito yung magpunta ka sa isang, anong tawag doon? From, parang kung meron tayong from rags to riches, meron dito from riches to rags. Ganon. No? So, yan yung kailangan nating baklasin or tipong igapang, no? And ang pinaka-the best weapon mo na lang talaga dito is talagang, isa-suggest ko is yun na mag-light ka ng candle and mag-pray. No? Keep on praying. Okay? So, isa yan. Isa yan sa makakatulong sa'yo para makagaling. Plus, syempre, yun nga, maghanap ka na talagang well-trusted, no, na healer na kaya kang alagaan, pagtiyagaan, kasi po talagang hindi po biro yung mga ganitong sitwasyon, ano, na mga pangyayari. Mahirap po talagang sabihin na po natin talagang pagkaganito pong kalalaking grupo or mararaming kasama or kasali sa grupo is kasi po iba-iba po yan. Iba-iba po ang lahi, mga tipong gano'n, no? So, mahirap talaga i-beat, no? Kaya kailangan po lang dito is yung makisama po kayo or tandem po kayo dito ng healer. Okay? Okay, so wait lang po. Okay, so next is, yun nga, no? So, doon tayo sa gusto nila talaga ng, alam mo yun, talagang away. Kahit na kasi itong secret society, nagkakaroon din minsan ng pagtatalo. Alam mo yung ayaw magpadaig. Kasi meron silang gustong gawin sa'yo, yung iba,
mayroong suggestion na mas maganda yung ganito, pero ayaw naman gawin ng kabila. May mga ganun sila. So, dito is, ang dapat mo lang talagang gawin dito is, ito, since kailangan meron dito, ito yung sinasabi na kailangan mo ng parang construction or parang, andito yung kailangan mo ng bumuo or kailangan mo ng gumawa ng mga bagay-bagay na alam mo sa sarili mo na ito lang naman yung talagang best way. Aside sa pagiging healer, no, is andun yung ibang way para talagang matanggal kung ano man yung mga nararamdaman mo spiritually. Okay, so next. Kailangan mo lang talaga dito ng parang alam mo yun, gawin mo na or simulan mo na. Since meron ka ng siguro meron ka ng mga ilang tools na meron dyan or meron ka ng mga dasal na siguro binibigyan ka din ng lahat ng mga manggagamot, no, na lahat ng pinupuntahan mo para nga, parang protection mo. So, gamitin mo yan. Okay? Gamitin mo yan. And now we have the secret agenda. Still secret, diba? And they are all, no, kept in the dark. So, andito talaga yung marami sila, no? And andito yung talagang parang sinasabi na hindi mo to dapat sinabi sa kanila, na parang hindi mo to dapat i-share dyan sa mga healers na yan, o hindi ka dapat nagpapagamot, dapat hinayaan mo lang kami. Ngayon, ang nangyayari is parang andito pa yung the more na nagpapagamot ka, especially noon, is lalong lumalakas yung attacks, no? Pero andito kasi yung every time, no, na nagkakaroon ka ng attacks, no, is na andito naman yung talagang nasasaktan at nasasaktan sila. Okay? So parang anditong akala nila is easy target ka, no? Akala nila is madali kang patumbahin, akala nila is madali kang makuha yung mga ganyan, ano? Pero hindi, kasi direct descendant ka. No, you are from a royalty blood. Meron kang royal blood na sinasabi, no? So yan yung isa sa mga hindi nila matanggap, no, na parang hanggang ngayon, kumbaga sa eksperimento, kung sila is scientist, kung sila lang is naging scientist, parang hanggang ngayon di pa nila ma-perfect yung formula para talagang makuha kanila or para makuha kanila yung ganun, or ma-please kanila. Parang kasi gusto nito is aside dun sa pagkuha sa'yo ng mga kung anong meron ka, is andun yung parang ang gusto rin is makuha kanila na parang maging kaanib kanila, yung mga ganon. Okay, so let's see kung ano pa. Okay, so next. Dito na tayo sa third deck. Third deck na tayo. Oh, wow! See, dito sila gigil sa'yo sa big sum of money. And talagang andito rin yung talagang sinasabi ko sa inyo, rags to riches. So, ito rin isa sa pinagigilan nila, no? Na parang, yun nga, sinasabi ko sa inyo dito na isa dun sa may secret society is talagang ayaw niya na ikaw is magkaroon talaga ng ganito. Or maging ganito ka, na magkaroon ka ng big sum of money and yung from rags to riches. Kasi, siya talaga is from riches, from rich naging rag, no? So parang siya yung na-demote and ikaw is mapopromote, no? Pero andito talaga yung plenty of money talaga ang makukuha mo. Okay? So ang kailangan mo lang talaga dito is alam mo yun, mag-concentrate ka, mag-focus ka sa kung ano yung binigay talaga sa yung ni God, no? Kung ano yung mga binigay sa yung gifts and abilities na binigay sa yung ni God. Okay? Okay, so what else? Okay, so, ayun, so meron dito separation and foods and drinks. Okay, so careful ka rin sa mga no, sa mga pagkain. Okay, so dalawa pong bumagsak, no. So, kung ano man yung mga kinakain mo, no, ito lang din ang best way para talaga magkaroon ng kalas diyan or backlash diyan sa nangyayari sa spiritually. So, ang kailangan lang dito, no, is kung meron pinapakain sa inyo, yung mga healers ninyo or may pinaiinom, gawin nyo po kasi yan po yung unti-unting ikalulusaw nila or unti-unti andun man yung nanggigigil sila, gumagawa sila talaga ng way para talagang lalo kang pasakitan, pero andun din yung way na the more din na binabanatan kanila, binabanatan mo din sila sa pamamagitan na ng binigay or para kung meron ka mga iniinom or ginagamit spiritually is dire-diretso mo lang. Okay?
What else? See? They want to destroy you. Diba? Yan yung mga gusto nilang mangyari sa'yo. They want to destroy you. Okay, so what else? And no, overcome mo yan. Yan din yung sinasabi ko, no, palagi sa mga clients ko na talagang, especially pag kami mga ritual, no, ang kailangan lang po talaga dito is, pinaka-weapons mo dito, no, to destroy them is talagang prayers, no, always have faith, no, faith, okay? So, what else? Okay, see? Talaga merong idyang mga yan is talaga merong may gusto sa inyo. Okay? Sa iyo collective, meron talaga may gusto. Okay, so what else? Level up. Oh, yun na nga yun eh. Na kumbaga talagang sinasabi ko nga rin sa inyo kanina. So ito is, nauna lang din ako sa mga cards, no? So andito yung talagang, kung ikaw is nagle-level up, or parang yung mga attacks mo is nagkakaroon ng level up, yung gifts and abilities na meron ka rin is nagle-level up din or nagkakaroon ng power upgrade. Ganon din sa kanila. Pero andun nga lang yung every time na meron ka nga iniinom or ginagamit, dinadasal, yung ganyan is yun naman yung binabanatan mo sila unti-unti. Pero kailangan mo lang yung continuous na gawin. Kasi yan lang yung way, no? Parang hanggat andun yung, ito kasi yung pakikipagkombate mo sa kanila na tinatawag. Kaya nga po kailangan dito is talaga magkaroon ka rin po ng dasal and i-embrace mo na kung ano yung binigay sa'yo ng mga ascended masters and ni God. Okay? The Most High. Kasi hindi ka tatantanan nito. Promise. Kailangan mo lang talaga is harapin. No? So, I need your attention. So, God needs your attention. So, kailangan mo siyang pakinggan. No? Bigyan ng pansin. Bigyan ng oras. Okay? Okay, so what else? Last card, please. Yes. O, diba? Kung pakikinggan mo nga, diba? I need your attention yung kanina. And sinasabi nga na God needs your attention, needs your time. No? So, ito yung sumunod is access denied. Kung bibigyan mo siya ng time, bibigyan mo siya ng prayers, no? Is andyan na yung, ang kasunod is, magkakaroon na talaga ng alam mo yung, wala na sila, hindi na sila magkakaroon ng connection sa'yo, ever. Kasi alam mo yun, the more na binibigyan ka nila ng attacks, the more din na nakakarating kay God yun. Kasi nga direct descendant ka din. So, andito yung nararamdaman niya ng mga gabay mo, nararamdaman ni God dyan na binabanatan na naman yung anak ko, hahatulan ko na naman to. No? So, every time naman na ikaw nagbibigas ng dasal, ando naman yung pinarusahan ni God yun. Kasi that's word of God. No? Word, ano yan, ano ba tawag? Holy, parang ganun, na salita ng Diyos yung mga binibitawan mo. So, yun mga tinatawag na buhay at banal na salita ng Diyos Ama, ang binibitawan mo every time na nagdadasal ka. Kaya talagang nasasaktan sila. Okay? So, last card tayo. Okay. Diba? Swerte ka pa rin. Kasi talaga nagkaroon ng access denied at magkakaroon ng access denied. Okay? So, ang pinaka-the best thing na gawin mo talaga dito, no, as my advice, no, is ang kailangan nyo po dito is talaga pong, wag nyo pong gawing pagsubok, no, yung parang susubukan nyo lang po na ano kayo kung magdasal ako. Dasalin ko kaya itong Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Gagaling kayo. Subukan ko kaya. Wag po kayong ganun. Wag nyo pong subukan yung mga salita ng Diyos, yung mga buhay at salita ng Diyos. Dahil totoo po yan, buhay na buhay po yan. Yan po magpapabago ng buhay ninyo. Wala man po kayong, hindi man kayo dito, hindi man po kayo nakaka-resonate dito, kung iba man po is hindi po nakaka-relate, no, dito sa ating reading ngayon, no, is, andito po yung, kailangan po natin to. At hindi lang naman po collective ko ang, nangangailangan nun, nandasal, or parang susubukan nyo po, wag po. No, kailangan po dito isa puso nyo po yung mga prayers nyo, kasi po ang kasunod po ng mga prayers nyo is intention. Tingin niyo po ba pag bibigyan kayo ni God kung talagang andito yung pagsubok lang? Parang pinasunusubukan nyo lang. Yung mga ganun. Hindi po. No? So, ang kailangan nyo lang po dito is magkaroon ng faith ng malakas, pananalig po sa kanila, pagmamahal po sa kanila. No? Kasi po mga totoo po talaga sila. Ang Holy Spirit po is totoo. No? Si Allah is totoo. Si God is totoo. Si Yahweh is totoo. El Shaddai is totoo. No?
So, yun lang po ang panalangin ko at hiling ko po sa inyo na yung prayers mo, no, make it a habit, no, kasi ito pong collective na ito, tong energy po na nakuha natin is very serious po yung case niya na talaga pong kung sino man po to, no, is ipagdasal din po natin, ano, kung sino man po makaka-resonate dito is andito po kami para to pray for your fast healing process, no? Para alam mo yung maging normal na ulit ang buhay mo, maging maayos na ulit ang buhay mo. So tulungan mo rin ang mga healers or kami, no, na may concern sa iyo para sa tuloy-tuloy ng paggaling. Okay? So always have faith, keep on praying para dire-diretso yung paggaling mo. Okay? So now is ito naman tayo sa prayers. I mean sa healing. Okay? Wait lang po. Okay, so maraming salamat po, and sa mga naka-resonate po at di pa po nakaka-subscribe, paki-click po ang subscribe button and paki-like and share, then paki-click din po ang notification bell para po updated po kayo lagi sa ating reading. Okay, so maraming salamat po, and God bless sa inyo at ganun din sa ating collective, and panalangin ko ang iyong paggaling. No? So, keep on praying. Kasi yan po pinaka the best weapon po natin dito sa lupa. Okay, bye.